Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, kabayan ng kaliwan na ganiban ng Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay idalangin ang kaligtasan ng mga tao sa digmaan at kahabagan ng Diyos. Yan. At mahabag kayo sa inyong kapwa. Yan. Yan po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan, ang mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. Yan. Ayon po dito sa mga taga-Roma Kabanata 10, talatang 13. Ito po ang mensahe. Sapagkat sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ipagtutuloy po natin sa taga-Roma Kabanata 10, talatang 15. Ito po ang mensahe. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, nahabag ako sa ibig kong kahabagan at nahawa ako sa ibig kong kaawakan. Tuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 6, talatang 16. Ito po ang mensahe. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Tuloy po natin. Sa mga taga-Galatia Kabanata 5, talatang 14 hanggang 15, ito po ang mensahe. Sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ngunit kung kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang hayop, kayo'y mauubos. Tuloy po natin sa 1 Tesalonica Kabanata 5, talatang 8 hanggang 9, ito po ang mensahe. Gawin natin baluti ang pananampalataya at pag-ibig at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin ng ating Diyos. Pinabag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang ligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating po pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Hesus Kristo, banal na Espiritu Santo, sa ating bumabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotions. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Hesus Kristo, banal na Espiritu Santo, at hingin po sa ating banal na Santa Maria. Ngayon po na may ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe nito mula po rin sa tema na idalangin ang kaligtasan ng mga tao sa digmaan at kahabagan ng Diyos. Yan. At yung nahabag kayo sa inyong kapwa. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Malaking pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon Hesus Kristo at idalangin natin sa kanila yung kaligtasan ng kapwa o yung pagliligtas niya. So, kung yung lalo na mula dyan sa digmaan o nalalagay sa mga peligro. So, idalangin natin yung kaligtasan ng mga tao nasa ilalim o yung mula dyan sa kaguluhan, na idalangin natin yung mga biktima nito o yung mga naapektuhan ng digmaan o ano maguri ng karahasan para sila ay iligtas ng ating banal na Panginoon. Idalangin natin sa Panginoon Diyos ang pagliligtas na gagawin niya. Hindi lamang yan doon sa mga partikular na issue na mayroong gulo na lalagay sa peligro, kundi sa pamumuhay na ito hanggang sa pamumuhay hanggang sa paghukom na kaligtasan na mangyayari na sasagawa ng banal na Panginoon Diyos. Kaya yung ganap na kaligtasan ay pagkakaloob na sa atin pagdating ng takdatan. Kaya ipanalangin natin yung mga taong ang kapwa natin na maligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan, particularly nasa ilalim ng mga suffering ng mga digmaan. Kagaya ngayon na sa Middle East, yung iba't ibang digmaan na nangyari sa ibang lugar sa buong mundo, maging dito nga sa Pilipinas sa iyong internal conflict. So idalangin natin yung kaligtasan ng mga tao na sila ay hindi mapariwara dito sa mga digmaan, yung mga buhay nila, pamumuhay nila. So marami yung sinasabi nga na irreversible na damages kapag gawa ng digmaan. Matay, iba't iba pang mga bagay na mari-epekto sa digmaan. At yun din kahit na yung mga Persa
sila ay maligtas na sila ay magkaroon ng kapayapaan nga syempre para maligtas yung ang Panginoon Diyos ay tulungan tayo makapagbigay ng kapayapaan at iba-iba niyang tulong para hindi ka mapariwara doon sa ligmaan ng pagpili na kapaglaman bago ba tuluyan na magkaroon ng kapayapaan. Halimbawa, kaya sa Middle East ngayon sa biglaang gera marami agad yung namatay, so maligtas ka agad sa ganong klase ng mga salpukan na maaari maka-apekto ng mga sibilyan. Kaya sana ay idalangin natin tayo ay magkaroon ng pananalangin para sa ating kabatao tungkol yan. Nila, yung ating mga kapamilya, yan, at maging ibang tao mo sila. Hindi man sila Kristiyano, ay sila ay panalangin natin ng buhay ng ating kapatao. Yan. Kahit iba pa ang pananampalataya nila. So sila ay, tayo lahat ay may pagkakataon para sa Panginoon Diyos na tayo ay makisa doon sa kaligtasan spiritual. At yan ay mahalagang bagay para sa ating mabuting pananampalataya na tayo ay mayroong malasakit sa buhay ng kapatao namin. Yan, kagaya ng malasakit ng Panginoon Diyos na pagpapalaga sa buhay dahil lahat na may pinapahalaga niya. So kaya tayo ay manalangin na kahabagan ng Panginoon Diyos doon sa mga nagdidigmaan na yan. Kahabagan niya ito at protektahan, bigyan ng buhay, i-adya yung mga buhay nila sa mga lahat. At ang Diyos ay siyempre sabi nga na siya'y nahabag sa hindi kahabagan or dahil lahat naman tayo kinakahabagan ng banal na Panginoon. Bagamat mayroong mga tao na mayroong mga tao talaga na mga kasalanan na talaga namang napaparusahan. So kaya tayo ay mag-ibayo ng pananampalataya ng habag ng Panginoon Diyos para tayo ay mapagbigyan. Kung tayo may nakagagawa ng malaking pagkakamali sa buhay na ito, tayo mapagbigyan ng makapagbago, mabigyan tayo ng mahabang buhay. Tayo may pagkakamali. At yung mga ganyan ay tayo ay hindi tayo maparibara. Kaya tayo ay magkaroon ng malaking pananampalataya at sa Panginoong Kristo, sapagkat ang Panginoong Kristo ang kanyang inilaga para pagligtas natin mula doon sa iyang pagpapatawad ng kasalanan. Siya ang habag ng Panginoon sa tayo. Pinapangalagaan ng Panginoon. Kaya manampalataya tayo sa Panginoon Kristo para iligtas ang mga buhay natin at pagkalooban tayo ng mga buhay mula sa mga uri ng mga kaya pagdigma. Manampalataya tayo sa Panginoon Kristo sa pananampalataya natin sa Panginoon at ililigtas niya tayo diyan sa mga bagay. Kaya sana ngayon tayo yung mga nagdidigmaan doon sa Middle East, sana ay Panginoon ng Panginoon, protektahan yung buhay nila, iligtas dyan sa digmaan na yan mula dyan sa sibilyan, mga bata, mga may kapansanan yan, babae, lalaki, mga babae nila, batang babae, Women's Day pa naman yan. Sana ay sila ay protektahan ng mga buhay ng ating Panginoon Diyos, kahabagan sila roon sa Middle East yan. At ang buong mundo ay kahabagan ng Panginoon Diyos mula dito at paring ito ang escalate na mas malaki at magdulot ng paghihirap ng mga tao dahil nga sa mayroong epekto malaki yan sa ekonomiya at iba't ibang mga epekto maaaring nangyari. So sana kahabagan ng Panginoon sa mga at tayo ay protektahan ng buhay at ang ating wala dyan sa mga kaya tayo ay manampalataya ng mga lubos sa Panginoon Diyos at idalangin natin sa isa't isang lahat mula dyan. So yun, muli sana ay nagabayan naman kayo ng Bible Lives Promotion sa ating bumabahagi ng mabuting balita. Kung nabuklod na naman kayo ng ating Panginoon Kristo sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos sa ilalim ng kanyang paghahari bilang nalaga para tayo pagharian at pagbuklo rin at protektahan para sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at bigyan ng buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya sana ay patuloy kayo na buklod na pag-ibayo ng ating banal na Panginoon Kristo mula sa ating paglilingkod sa Kanya sa pagbabahagi at pagpapalagan ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotion. At sana ay sana kayo ay nagabayan
sa pag-ibayad kaligtasan spiritual at sa buhay nyo ang mabuting balitang ito na inihayag ng Panginoon sa Kristo at kanyang pinagsakripisyohan para tayo ay pahalagaan ng buhay at bigyan ng kaligtasan at protektahan mula sa kamay ng mga demonyo. Yan. At sana patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, ng Espiritu Santo at ang banal na Santa Maria. Pagliwanagan tayo paghimalaan sa ating pamabahagi ng mabuting balita at kayo maliwanagan at pag-ibayo kayo ng inyong pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo. Yan. Kaya tayo magagabayan ng ating kaliwanagan dito sa ating pamabahagi, hindi lamang sa mga oras na ito, kundi sa panahon ito tayo gabayan ng kaliwanagan ng Santa Maria at kung dumating man ang Panginoon Diyos at may magaganapin sa henerasyong ito ay tayo ay nagiging maintain ng ating pananampalataya mula sa gabay nitong mula sa Santa Maria. Doon sa iba't ibang mga reliyon, kayo ay maliwanagan, ibang na Santa Maria at makaisa tayo sa Interfaith Unity. Unabahin natin yung ating pananampalataya, iba't ibang reliyon, maging iba na pananampalataya. Makisa kayo sa Interfaith Unity para maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan na uli sa sigalutan, karahasan, at lalong-lalo na kung digmaan. So ngayon, ay magkaisa tayo sa Interfaith Unity para maiwasan natin yan at pairalin natin yung mabubuting aral sa atin ng ating mga pinaniniwalaan, kagaya ng pagpapairal ng unity, kapayapaan, pagkakaisa, kapayapaan, pagtulong at pagmamahalan at paggabay natin sa mga kapamalan dyan sa common good, unity at yan, common good na ating dapat na kagaya ng human rights yan, magabay natin yan upang tayo ay meron pa rin tayong unity kung tayo man ay magkakaibang man ng pananampalataya sa reliyon. So with this common good, tayo ay buklod pa rin diyan at tayo ay nagre-respeto pa rin at hindi tayo makagagabay dyan sapagkat tayo ay banal yung ating pananampalataya. So ngayon ay higit at nagagabay natin ang pamilya, community, bansa, buong mundo at yung mga kapamalan. So yun, at doon sa Vatican at CBCP, Vatican Church, CBCP, sana patuloy kayong magabayan ng maliwanagan ni Bandala Santa Maria, patuloy niyo pong pagbuklorin ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating muting kakayanan, tayo patuloy na nananampalataya ng paggabay ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, ng kanyang gabay ng kanyang kapangyarihan sa ating pagpapalaganap ng mabuting balita, pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon sa Kristo at Panginoon Diyos, at lalong-lalo na sa paggabay sa pamahalaan. Tayo ganyan gabayan ng kanyang kapangyarihan na magabayan yung pamahalaan at ito ay mamahalan ng mabuti. Kaya yung mga pamahalaan, mamahalan kayo mabuti, matuwid, tuwin yung karapatan ng tao, patas ng hustisya, at sabay makinabang ang inyong mamamayan at sila ay makapamumuhay ng mapayapa, maunlad sa gabay ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo sa inyo mula dyan sa mabuting balita. So yun, kaya muli sana ay patuloy tayong pagpalain at protektahan ng Panginoon Diyos ang bansang ito at ang buong mundo at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At tayo patuloy na magpasalamat at sa ating mga na Panginoon Diyos at mag-alay ng papuri sa Kanya. Magandang hapon sa inyo lahat mula sa Panginoon sa Kristo. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.